Palakpakan natin si Kristo ang ating mabuting balita. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Good evening, Father. Tayo po ay nasa ikapitong linggo na po ng karaniwang panahon. At ngayong araw po, ang huling linggo ng buwan ng Pebrero. This is the last Sunday of February. Kasi next month, next Sunday is already March 2, no? Ang bilis po ng panahon. At syempre, March 2, yan po ang huling linggo para sa karaniwang panahon sapagkat by March 5, Wednesday, araw ho yan ng Miyerkules, is already Ash Wednesday, no? At alam ho naman natin mga kapatid na ang Ash Wednesday ay hudyat ho yan ng pagpasok ho natin sa panahon ng Kwaresma. Amen? O ano bang araw ngayon ang Ash Wednesday? Natural Wednesday. O huwag niyong kalimutan yan, March 5, ha? Magkita-kita tayo dito sa ating simbahan, Ash Wednesday, March 5, no? So you see, my dear brothers and sisters, no, ang Pebrero ay tinuturing ho nating love month. Di ba? Ito ay buwan ng pag-ibig. At paulit-ulit ho tayo, no? Kahit patapos na ho ang buwan ng Pebrero, tayo po pa rin ay pinapalalahanan ni Kristo na magmahal, no? Kasi po, paalala din ho sa ating mga kapatid na gaano man kaigsi ang ating buhay, kailangan pa rin ho tayong umibig. Kahit po maigsi ang ating buhay, kailangan pa rin ho nating magmahal. Pero paano ba ho tayo magmamahal? Yun ang tanong. At maliwanag na sinabi ho sa atin ni Kristo, I have a new commandment for you, love one another as I have loved you. Imagine, ginawang batas ni Kristo ang magmahal. But take note, ang sabi ni Kristo, love one another as I have loved you. No? Hindi niya sinabi, magmahalan kayo katulad ng pagmamahalan ng nanay at tatay ninyo. Hindi niya sinabi, magmahalan kayo katulad ng ninong at ninang ninyo. Hindi niya sinabi, magmahalan kayo katulad ng tito at tita ninyo. Hindi niya sinabi, magmahalan kayo katulad ng inyong mga kapitbahay. He did not say that. Kundi ang sinabi ni Kristo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sapagkat alam na alam ho natin mga kapatid, ng puso ng Diyos ay ibang-iba sa puso ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibang-iba din sa pag-ibig ng tao. Kapag ang tao ay nagmamahal, marami ho yang kondisyon. Kapag ang tao ay nagmamahal, marami ho yang hinihinging kapalit. Kaya nga mga kapatid, kahit sa ating ebanghelyo sa araw nito, ay tinuturuan ho tayo ni Kristo kung paano ba talaga tayo magmahal. Pero ang tanong, no, kapag kayo po ay nakikinig sa ating ebanghelyo kanina, paano ho natin mamamahal ang mga taong hindi naman kaibig-ibig? Kasi madali hong magmahal kapag tayo po ay minamahal. Madali hong magmahal kapag tayo po ay may natatanggap. No? Pero paano ho natin mamahalin ang mga taong umaaway ho sa atin? Paano natin mamahalin ang mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin? Paano ho natin mamamahal ang taong nang chichismis ho sa atin? Paano ho natin magawang mahalin ang isang taong paulit-ulit tayong sinasaktan? Paano ho natin mamamahal ang isang taong hindi naman nagbabayad ng utang sa atin? So you see, my dear brothers and sisters, to love is easier said than done. Mas madali ho yang sabihin, pero napakahirap ho yang isabuhay. Amen? Pero mahirap man mga kapatid, pero hindi ibig sabihin, imposible ang magmahal. It is possible to love because Christ has taught us how to love. Ano ba ang mas madaling gawin? To fall in love or to stay in love? Ano po bang mas madaling gawin?
ang mahulog sa pag-ibig o manatiling nagmamahal, manatiling umiibig? And I'm sure, my dear brothers and sisters, the answer is very obvious. It is easier to fall in love rather than to stay in love. Kapag gusto mong ma-in love ang isang tao sa'yo, i-text mo lang yan ng i-text. No? Bigyan mo siya ng oras. Ma-in love na yan sa'yo. Kapag gusto mong ma-in love ang isang tao sa'yo, pakitaan mo lang yan ng mabuti. Bigyan mo yan ng mamahaling mga gamit. Ma-in love na yan sa'yo. At lalo na kapag yan ay po ibinigyan mo ng pera, lalong ma-in love sa'yo. Kapag gusto mong ma-in love ang isang tao sa'yo, it does not require a lot of effort on our part. It does not require a decision on our part. No? Pagitaan mo lang yan ng mabuti, ngitian mo lang yan, ma-in love na yan sa'yo. It is easier to fall in love. But to stay in love, mas mahirap po yan gawin. Lalo na kapag paulit-ulit ka nang nasasaktan. Kapag paulit-ulit ka nang niloloko. Kapag mahirap nang magpatawad. Kapag paulit-ulit ka nang pinagsisinungalingan. It takes a lot of effort and it takes a lot of decision on our part to stay in love. Kaya nga yung mga pagbasa sa araw nito, ay tinuturuan ho tayo kung paano ho tayong mananatiling umiibig. Amen? Tinuturuan ho tayo kung paano ho tayong magmahal katulad ni Kristo. At para madali ho ninyong maisaulo, gagawa ho tayo ng acronym TLC. Ayun, ang TLC. Anong TLC? Tender, loving care. Ayan, TLC. How to stay in love? First, matulad po tayo sa unang pagbasa, try to see the good in others. Try to see the good in others. Yun ang letter T. Matulad ho tayo kay David, no, sa unang pagbasa. Alam niyo po si Saul, si King Saul, ay ayaw na ayaw kay David. Kasi ang tingin ni King Saul, ni Saul, kay David, kalaban, kaagaw sa trono. At minsan, nagkaroon ng pagkakataon itong si David para wakasan sana si Saul. No? Habang natutulog si Saul, pwedeng-pwede ho sana siyang sakalin itong si David. Pero ginawa ba yun ni David? Hindi. No? Kasi nakita niya na kahit ayaw na ayaw sa kanya ni Saul, siya ay pinili pa rin ng Diyos. Mas pinangibabaw ni David ang pag-ibig niya kay Saul kaysa sa kanyang nararamdamang galit. At yun ang gagawin din ho natin. Pag sumikapan ho nating tignan, hanapin ang mabuti sa ibang tao. Mahirap mahalin ang isang tao kapag tayo po'y nakafocus doon sa kanyang mga kapintasan, doon sa kanyang mga kakulangan. Tignan niyo po, noong nilikha ng Diyos ang tao, anong sinabi ng Diyos? Nung nakita ng Diyos ang tao, He said, it is very good. Napakabuti ng nilikha ng Diyos. Nakita ng Diyos ang kabutihan ng tao. Kaya nga sabi ho, kahit sa ating ebanghelyo, sinabi sa atin ni Kristo, stop judging and you will not be judged. Try to see the good in other people. Sapagkat kapag tayo po ay mapanghusga, kapag tayo po ay nanghuhusga, wala na ho tayong panahon para mahalin ang ibang tao. Tignan niyo po si Kristo. Kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, kahit paulit-ulit ho tayong pumapalpak, laging hinahanap ng Diyos
ang mabuti sa atin. Lagi ho tayong nililinis ng Diyos. Pinapatawad tayo ng Diyos sapagkat naniniwala ang Diyos sa ating kabutihan. Amen? And even God, who is supposed to be our judge, hindi niya tayo kinukulong. No? Kailan ba ipapataw sa atin ng Diyos ang kanyang panghuhusga? At the end, no? Sa wakas ng panahon. Hindi kaagad-agad. No? Kasi naniniwala ang Diyos na may mabuti sa atin. Naniniwala ang Diyos na kayang-kaya ho nating magbago. Naniniwala ang Diyos na kaya-kaya ho nating magmahal katulad niya. Try to see the good in other people. Number 2, letter L. Love yourself. Love yourself. Mahalin mo muna ang sarili mo bago ka makapagmahal ng ibang tao. Mali yung sinasabi ho natin, kailangan mauna muna ang ibang tao. Kailangan mauna muna ang ibang tao. Hindi. Even Christ said, no? Love your neighbor as you love yourself. To love yourself is not selfishness. Ang pag-ibig ho natin sa ibang tao ay nanggagaling sa malalim na pag-ibig ho natin sa ating sarili. Paano mo magawang mahalin ang ibang tao kung yung mismong sarili mo ay hindi mo kayang mahalin? Paano mo mapapatawad ang ibang tao kung yung sarili mo mismo ay hindi mo kayang patawarin? Paano mo lulunasan ang sakit ng ibang tao kung yung sakit mo, yung mga sugat mo ay hindi mo kayang gamutin? Love yourself. Love yourself. Kaya nga si Kristo, sinabi ho sa atin, no? Christ emptied Himself. No? Ibinuhos ni Kristo ang kanyang sarili sa atin. At bakit yun nagawa ni Kristo? Bakit nakapagmahal si Kristo ng labis-labis sa atin? Sapagkat siya'y punong-puno ng pagmamahal. And we can only love other people, my dear brothers and sisters, is when we're able to love ourselves. Try to look the good in other people, love yourself, and most importantly, stay connected with the Lord. Stay connected with the Lord. Mahirap po ang magmahal. Nakakapagod po ang magmahal. Masakit ang paulit-ulit na magbigay ng sarili, lalo-lalo na kapag hindi ka naman minamahal. But when you stay connected with the Lord, then you are able to love like Jesus. Amen? Kaya nga tayo po ang masarap, pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin ay ang Eucharistia. Ano bang Eucharistia? It is the sacrament of love. Dito, pinapakita ko sa atin ng Diyos kung paano ang magmahal. Paulit-ulit man na siya ay pira-pirasuhin, paulit-ulit man siyang nasasaktan, paulit-ulit man siyang nagbabahagi ng kanyang sarili, hindi napapagod magmahal ang Diyos. Sapagkat in the first place, God is love. At ganoon din ho tayo mga kapatid. Kung gusto ho nating makapagmahal ng lubusan, let us stay connected with the Lord. No? Huwag ho tayong humiwalay sa Diyos. Sapagkat kapag tayo lang ang magmamahal, madali ho tayong napapagod. Kapag sa lakas ho lang natin, ng sarili ho natin, tayo humuhugot ng lakas, madali ho tayong nananawa, madali ho tayong sumusuko. Subalit kapag tayo po ay humuhugot ng lakas mula sa Diyos, then we can able to love like Jesus. Tingnan niyo po si Kristo, no? Nagmahal hanggang kamatayan. Nagawa niyang mahalin tayo, kapalit man yan ang kanyang buhay. Try to see the good in other people. Love yourself and connect with the Lord. At yun ang hilingin ho natin sa misang ito. No?
Na naway ibigay ho sa atin ng Diyos ang kanyang lakas, ang kanyang grasya, nang sa ganon tayo din po ay makapagmahal katulad ni Jesus. If we want to follow Jesus, there is no other way but to follow the way of the cross, to follow the way of love.